sa isang madilim at mahaba-habang pasilyo ng ospital ng San Juan de Dios sa gitna ng Maynila. Nanginginig ang mga kamay ni Maricel Santos habang mahigpit na hawak ang isang syringe na puno ng gamot. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tumatagos sa manipis niyang uniforme. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Halo-halong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Kasabay ng takot na baka may makapansin sa kanyang ginagawa. Alam niya, kung mahuli siya, hindi lang simpleng sermon ang aabutin niya. Siguradong mas malaking gulo ang darating. Naririnig niya ang mga yabag ng mga paa sa malayo, mga nurse na nagmamadaling mag-rounds, mga doktor na tinutungo ang emergency room, at mga janitor na may dalang mop na dumadausdos sa sahig. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa tiles ay parang tambol sa kanyang dibdib, lalo pang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ang gamot sa syringe na hawak niya ay dapat na naiturok sa isang pasyente, si Mang Tony, isang matandang lalaki, sa room 304. Ilang minuto na ang nakalipas. Pero hindi niya nagawa. Hindi dahil tamad siya o natatakot sa dugo, hindi naman siya ganun kahina. May ibang dahilan, isang bagay na hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili niya. Biglang nawala ang syringe sa kamay niya, nahulog ito sa lababo na nasa gilid ng nurse's station. Putya, mahinang bulong niya sa sarili, halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Mabilis niyang sinubukang kunin ito, ngunit nang makita niyang basa na ang laman at hindi na maayos, nagdesisyon siyang alisin na lang ang gamot. Pinunasan niya ang mga kamay sa uniforme, hinintay na matuyo ang pawis sa kanyang palad, at kinuha ang syringe mula sa lababo. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang hospital gown. Iniisip na itatago niya muna roon hanggang makahanap siya ng paraan para maitapon ito nang hindi napapansin. Pero biglang natakot siya. Paano kung may makakita? Paano kung dumating ang security guard na si Kuya Ben, na kilalang kilala sa pagiging matalas ang mata pagdating sa mga ganitong bagay? Sa ospital na ito, mahigpit ang security check. Lahat ng bag at bulsa ay sinusuri bago umalis ang mga empleyado. Walang pagkakataon na makakalusot siya kung may dala siyang syringe na dapat nasa pasyente na. Mabilis niyang itinapon ang syringe sa basurahan sa ilalim ng counter. Natakpan ito ng mga ginamit na tissue at guwantes na itinapon ng iba. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang syringe mula sa kanyang emergency kit. Isa sa mga bagay na lagi niyang dala-dala kahit hindi opisyal na nurse pa siya. Nilagyan niya ito ng gamot mula sa isang ampul na nakatago sa drawer. Maingat na tinitiyak na tamang dosis ang inilalagay. Inilagay niya ang syringe sa tray. Hinintay na kumalma ang kanyang paghinga at itinuwid ang kanyang likod. Parang walang nangyari. Bumuntong hininga siya ng mahina. Isang mahabang pagpapakalmahan na parang hinintay niyang mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid. Walang nakatingin sa kanya. Walang nakapansin. Ang mga kasamahan niya ay abala sa kanilang trabaho. Si Nurse Jenny ay nagtitipa ng report sa computer. Si Kuya Romy, ang janitor, ay nagpupunas ng sahig sa malayo. At ang iba pang staff ay nagmamadaling magdala ng mga gamot at chart sa mga pasyente. Salamat sa Diyos, bulong niya sa sarili. Halos mahina lang ang boses na parang dasal, pero hindi pa tapos ang kanyang kaba. Biglang may sumigaw mula sa likuran, "Maricel, dapat ba akong tumakbo para habulin ka o ano?" Galit na galit ang boses ni Ate Luz, ang senior nurse na kilala sa kanyang matalas na dila at maikling pasensya. Dahan-dahang lumapit si Ate Luz sa counter, halatang pagod na pagod mula sa mahabang shift. Lumilipat ang timbang niya mula sa isang paa patungo sa isa pa, humihingal. Habang si Maricel ay mabilis na pumasok
sa kwarto ni Mang Tony at bumaba sa hagdan patungo sa likod ng ospital. Hindi niya alam kung paano niya naipasok ang sarili sa ganitong sitwasyon. Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan niyang tapusin ang araw na ito nang hindi nahuhuli. Sino ang mag-aakalang ganito ang mangyayari sa kanya? Ilang buwan lang ang nakalipas. Si Maricel ay isang simpleng nursing aide. Nagtatrabaho ng part-time sa ospital na ito sa Maynila. Maliit ang sahod, pero sapat na para may maipambili siya ng gamot para sa kanyang nanay at makatulong sa kanyang pag-aaral. Pero sa maikling panahon, nag-iba ang takbo ng buhay niya. Hindi niya akalain na ang simpleng trabaho niya ay magdadala sa kanya sa mga ganitong sitwasyon. Parang siya na ang bida sa isang pelikula. Kailangang magmalikot para maitago ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Si Maricel ay mula sa isang maliit na barangay sa Quezon Province, isang lugar kung saan ang mga palayan at dagat ang pangunahing tanawin. Pumunta siya sa Maynila para mag-aral ng nursing. Pangarap niyang maging ganap na nurse balang araw para matulungan ang kanyang pamilya. Nanirahan siya kasama ang kanyang tita Nena sa isang masikip na apartment malapit sa Divisoria, kung saan ang ingay ng mga tricycle at tambutso ng mga jeep ang palaging kasama sa umaga. Sa ospital siya nagtatrabaho bilang aide, hindi pa opisyal na nurse dahil hindi pa siya nakakapasa sa board exam. Maliit ang sahod niya, halos 300 piso lang kada araw. Pero masaya siya kapag may naipapadala siya sa probinsya para sa gamot ng kanyang nanay na may diabetes. Alam niya na mahirap makahanap ng mas magandang trabaho kung wala siyang lisensya. Kaya naman tinanggap niya ang anumang oportunidad na ibinigay sa kanya ng ospital, kahit na ito ay maging nursing aide lang muna. Sa ospital ng San Juan de Dios, may isang matandang pasyente na kilala sa lahat, si Mang Pepe Santos. Siya ay dating negosyante ng sardinas sa Navotas, isang lalaking nagtayo ng maliit na imperyo mula sa pangingisda at pagbebenta ng lata sa palengke. Mayaman siya at sa ospital, binigyan siya ng sariling kwarto na parang suite sa hotel. May malaking bintana na tanaw ang Manila Bay, aircon na laging naka-full blast, at kama na may makapal na kutsyon na hindi mo iisiping nasa ospital ka. Araw-araw, may doktor na dumadalaw sa kanya at ang pagkain niya ay espesyal na inihahanda. Hindi yung karaniwang sinigang o adobo na ibinibigay sa iba, kundi mga pagkaing parang galing sa restaurant, tulad ng kare-kare o chicken cordon bleu. Pero kahit ganito ang trato sa kanya, hindi siya minahal ng mga staff. Si Mang Pepe ay kilala sa kanyang masungit na ugali. Palaging nagrereklamo, binabara ang mga nurse, at hindi nasisiyahan kahit sa pinakamaliit na bagay. Bakit ganito kainit ang tubig? Sigaw niya minsan kay Nurse Jenny nang dalhan siya ng baso ng tubig na hindi pa malamig galing sa ref. Ano ba yung niluto nyo? Parang pagkain ng aso. Sabi niya kay Kuya Romy nang dalhan siya ng lugaw na kulang daw sa asin. Walang ginawa ang mga nurse na tama sa paningin niya. Kahit mga veteranong nurse, tulad ni Ate Luz, ay umiiwas na sa kanya. Hindi ko na kaya yang matandang yan, sabi ni Ate Luz sa isang pagkakataon habang nagpapahinga sila sa kantin. Para siyang asong tumatahol sa lahat, wala kang maririnig kundi reklamo. Isang araw, narinig ni Maricel ang pagtatalo sa opisina ni Sister Clara, ang head nurse. Galit na galit ang mga kasamahan niya kay Mang Pepe. Hindi ko na kaya, sister, sabi ni Nurse Jenny, halos maiyak na. Kahapon, binato niya ako ng tasa dahil daw masyadong matabang ang sabaw. Ano pa bang gusto niya? Iluto ko siya ng lechon. Sumang-ayon si Ate Luz. Kung hindi titigil ang pagpapadala sa amin kay Mang Pepe, magre-resign na kami. Hindi na namin kaya ang stress na dulot niya. Nagbigay sila ng ultimatum.
itigil ang pagpapadala sa kanila sa matandang iyon o aalis silang lahat. Si Maricel, baguhan pa lang at nursing aide lamang, ay nakita ang pagkakataon. Alam niya na kung magpapakita siya ng kakayahan, baka matulungan siya ni Sister Clara na maging full-time nurse kahit wala pa siyang lisensya. Lumapit siya kay Sister Clara pagkatapos ng meeting. "Sister, ako na po ang bahala kay Mang Pepe," sabi niya. Bagamat nanginginig ang boses sa kaba. "Pero sana po, pagkatapos nito, matulungan niyo akong maging full-time nurse. Gusto ko po kasing makatulong ng mas maayos sa pamilya ko." Tiningnan siya ni Sister Clara mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung seryoso ba siya. "Sigurado ka, Maricel, matigas ang ulo ng matandang yan. Kahit mga veterano, hindi kinaya. Kung hindi mo kaya, bababa ka ulit sa aid, ha? Walang special treatment dito." Tumango si Maricel, puno ng determinasyon. "Kakayanin ko po, sister. Basta po, bigyan niyo ako ng pagkakataon." Pumayag si Sister Clara, pero malinaw ang babala niya. Kinabukasan, si Maricel na ang inatasan kay Mang Pepe. Pero hindi madali ang simula. Sa unang araw pa lang, parang bagyo ang dumating sa buhay niya. Bakit ganito katigas ang unan? Sigaw ni Mang Pepe nang ayusin niya ang kama nito. "Masyadong malamig ang tubig? Gusto mo bang magkasakit ako?" Reklamo niya nang dalhan siya ng inumin. "Ano yang niluto mo? Parang basura." Sabi niya nang ihain ni Maricel ang almusal na inihanda ng ospital. Lugaw na may kaunting manok at bawang. Walang ginawa si Maricel na tama sa paningin ng matanda. Pakiramdam ni Maricel, parang sinisipsip ni Mang Pepe ang lahat ng lakas niya. Sa loob lang ng 10 hanggang 15 minuto, kasama ang matanda, para na siyang tumakbo ng 1 kilometro, hinihingal, pawisan, at wala ng ganang magtrabaho. Umuwi siyang halos wala ng buhay, diretso sa kama pagkatapos kumain. Minsan, si Tita Nena pa ang kailangang maghubad ng sapatos niya dahil sa sobrang pagod, hindi na siya makakilos. Pero kahit ganito, hindi siya sumuko. Kailangan niya ang trabaho. Kailangan ng pera para sa gamot ng nanay niya, para sa kapatid niyang nasa high school, at para sa pangarap niyang maging nurse. Ang unang linggo ni Maricel bilang tagapag-alaga ni Mang Pepe ay parang pagsubok sa impyerno. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay hindi lang ang kanyang katawan ang napapagod, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Si Mang Pepe ay hindi basta masungit. Siya ay isang matandang lalaki na parang may sariling mundo, kung saan ang lahat ng bagay ay kailangang sumunod sa kanyang gusto. Sa ospital ng San Juan de Dios, siya ang pasyenteng pinag-uusapan ng lahat, pero hindi sa magandang paraan. Kung hindi mo pa nakikilala si Mang Pepe, matututo kang magdasal ng pasensya, sabi ni Kuya Romy, ang janitor, habang nagpupunas siya ng sahig malapit sa kwarto ng matanda. Parang siya ang boss dito, hindi si Sister Clara. Si Mang Pepe Santos ay dating negosyante ng sardinas sa Navotas. Sa kanyang kabataan, kilala siya bilang hari ng sardinas sa palengke, isang lalaking nagtayo ng maliit na imperyo mula sa pangingisda at paglalata ng isda. May mga tricycle pa nga raw noon na may nakapintang Santos Sardinas sa gilid. At ang mga lata niya ay sikat hindi lang sa Malabon, kundi pati sa mga karatig bayan tulad ng Obando at May Kawayan. Pero ngayon, sa edad na 78, si Mang Pepe ay isang matandang nakaratay na sa ospital dahil sa komplikasyon ng kanyang diabetes at alta presyon. Mayaman siya. At ito ang dahilan kung bakit binigyan siya ng sariling kwarto sa ospital. Isang maluwag na espasyo na parang suite sa hotel. Kompleto sa malaking bintana na tanaw ang Manila Bay. Aircon na laging naka-full blast. At kama na may makapal na kutsyon na mas komportable kaysa sa anumang kwarto sa bahay ni Maricel. Araw-araw, may doktor na dumadalaw
Kay Mang Pepe, hindi lang basta resident physician, kundi isang espesyalista pa na tinuturing siyang VIP patient. Ang pagkain niya ay espesyal na inihahanda, hindi yung karaniwang sinigang o adobo na ibinibigay sa ibang pasyente, kundi mga pagkaing parang galing sa restaurant. Kare-kare na may makapal na peanut sauce, chicken cordon bleu na may side ng mashed potatoes, at minsan pa nga ay may dessert na leche flan. Pero kahit ganito ang trato sa kanya, hindi siya minahal ng mga staff. Sa kabila ng lahat ng karangyaan, si Mang Pepe ay kilala sa kanyang masungit na ugali. Palaging nagrereklamo, binabara ang mga nurse, at hindi nasisiyahan kahit sa pinakamaliit na bagay. Bakit ganito kainit ang tubig? Sigaw niya kay Nurse Jenny isang umaga nang dalhan siya ng baso ng tubig na hindi pa malamig galing sa ref. Ano ba yang niluto nyo? Parang pagkain ng aso. Sabi niya kay Kuya Romy nang dalhan siya ng lugaw na kulang daw sa asin at bawang. Masyadong maingay ang mga hakbang mo. Para kang kabayo. Reklamo niya kay Maricel nang unang araw niyang pumasok sa kwarto niya. Walang ginawa ang mga nurse na tama sa paningin niya. Kahit mga veteranong nurse, tulad ni Ate Luz, ay umiiwas na sa kanya. Hindi ko na kaya yang matandang yan, sabi ni Ate Luz sa isang pagkakataon habang nagpapahinga sila sa kantin. Hawak ang isang tasa ng kape na parang iyon na lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang araw. Para siyang asong tumatahol sa lahat. Wala kang maririnig kundi reklamo. Kung hindi lang mataas ang sahod dito, matagal ko nang iniwan to. Isang araw narinig ni Maricel ang pagtatalo sa opisina ni Sister Clara, ang head nurse. Galit na galit ang mga kasamahan niya kay Mang Pepe. Hindi ko na kaya, sister, sabi ni Nurse Jenny. Halos maiyak na habang kinukwento ang nangyari noong nakaraang araw. Kahapon binato niya ako ng tasa dahil daw masyadong matabang ang sabaw. Ano pa bang gusto niya? Iluto ko siya ng lechon para masiyahan siya. Hindi na po talaga kaya ng sikmura ko. Sumang-ayon si Ate Luz. Kung hindi titigil ang pagpapadala sa amin kay Mang Pepe, magre-resign na kami. Hindi na namin kaya ang stress na dulot niya. Isang linggo ko na siyang tinitiis, pero parang bawat araw, lumalala ang ugali niya. Kahapon sinabihan niya akong walang kwenta dahil hindi ko raw mabilis na naitakbo ang thermometer. Ano po ba yan, sister? Tao lang po kami. Ang iba pang mga nurse ay sumang-ayon din. Si Nurse Carlo, na bagong lipat mula sa ibang ospital, ay nagsabi, sa lahat ng ospital na napasukan ko, itong si Mang Pepe ang pinakamasama. Parang gusto niyang maging alipin kami, hindi nurse. Si Nurse Ana naman, nakilala sa pagiging mahinhin, ay tahimik na tumango. Pero halata sa mukha niya ang pagod at frustration. Nagbigay sila ng ultimatum kay Sister Clara. Itigil ang pagpapadala sa kanila kay Mang Pepe o aalis silang lahat. Kung kailangan naming pumili sa pagitan ng trabaho at kalusugan ng isip namin, mas pipiliin namin ang huli. Sabi ni Ate Luz, seryoso ang tono ng boses niya. Si Sister Clara ay napabuntong hininga. Alam niyang mahirap palitan ang mga nurse, lalo na sa ospital na ito, kung saan mataas ang demand pero mababa ang budget para sa mga bagong empleyado. Si Mang Pepe ay isang mayamang pasyente at ang pera niya ang isa sa mga dahilan kung bakit kaya ng ospital na magbayad ng bonus sa staff. Pero hindi rin niya kayang ipilit ang mga nurse kung ayaw na nila. Sige, pag-iisipan ko, sabi niya, pero halata sa mukha niya ang stress. Pero sino ang papalit sa inyo? Hindi natin pwedeng iwan si Mang Pepe nang walang tagapag-alaga. VIP siya, at kung may mangyari sa kanya, tayo pa rin ang sisihin. Si Maricel, baguhan pa lang at nursing aide lamang, ay nakita ang pagkakataon sa gitna ng kaguluhan.
Alam niya na kung magpapakita siya ng kakayahan, baka matulungan siya ni Sister Clara na maging full-time nurse kahit wala pa siyang lisensya. Matagal na niyang pangarap na makaahon sa buhay. At ang posisyon ng nurse ang unang hakbang para makabili ng gamot para sa nanay niya nang hindi na kailangang mag-ipon ng matagal. Lumapit siya kay Sister Clara pagkatapos ng meeting, habang ang iba ay umalis na para magkape sa kantin at magmalaki ng kanilang plano kung paano nila sasabihin kay Mang Pepe na bahala siya sa buhay niya. "Sister, ako na po ang bahala kay Mang Pepe," sabi ni Maricel, bagamat nanginginig ang boses sa kaba. Alam niya ang reputasyon ng matanda, pero handa siyang sumugal. "Pero sana po, pagkatapos nito, matulungan niyo akong maging full-time nurse. Gusto ko po kasing makatulong ng mas maayos sa pamilya ko. Sa probinsya po, si nanay lang ang inaasahan ko at kailangan ko pong maging matatag para sa kanya." Tiningnan siya ni Sister Clara mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung seryoso ba siya o baka nagbibiro lang. "Sigurado ka, Maricel, matigas ang ulo ng matandang yan. Kahit mga veterano, hindi kinaya. Kung hindi mo kaya, bababa ka ulit sa aid, ha? Walang special treatment dito. At huwag kang umasa na tutulungan kita kapag nagreklamo si Mang Pepe. Kakayanin mo siya ng mag-isa." Tumango si Maricel, puno ng determinasyon, kahit na sa loob-loob niya, natatakot siya. "Kakayanin ko po, sister. Basta po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi ko po kayo bibiguin." Pumayag si Sister Clara, pero malinaw ang babala niya. "Sige, simulan mo bukas. Pero kapag nagsumbong si Mang Pepe sa akin, ikaw ang bahala sa sarili mo. Huwag kang tatakbo sa akin para magmalaki ng sakit ng ulo mo." Tumango ulit si Maricel, kahit na parang may bato na bumagsak sa sikmura niya sa sinabi ng head nurse. Alam niya na hindi ito magiging madali, pero wala siyang choice. Kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng mas mataas na sahod, at kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging nurse. Kinabukasan, si Maricel na ang inatasan kay Mang Pepe. Maaga siyang dumating sa ospital. Dala ang kanyang bag na puno ng mga gamit, thermometer, extra gloves, at isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga gamot at oras ng pasyente. Pumasok siya sa kwarto ni Mang Pepe na may ngiti sa mukha, determinado na simulan ang araw ng positibo. Pero hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan, narinig na niya ang boses ng matanda. "Sino yan? Bakit ang tagal mo? Para kang pagong." Sigaw ni Mang Pepe mula sa kama, kahit hindi pa nga siya nakikita ng buo. Suminghap si Maricel ng malalim, hinanda ang sarili sa isang mahabang araw. "Good morning po, Mang Pepe. Ako po si Maricel, bagong nurse mo," sabi niya, pilit na pinapanatili ang saya sa boses, kahit na parang may tumatakbo ng unahan sa loob ng dibdib niya. Pero hindi pa man siya nakakalapit sa kama, sinimulan na siyang barahin ng matanda. "Nurse, mukha kang katulong. Bakit ganito katigas ang unan ko? Ano ba yung dala mo parang basura?" Walang tigil ang reklamo ni Mang Pepe, at sa loob lang ng ilang minuto, pakiramdam ni Maricel ay parang tumakbo siya ng marathon, hinihingal, pawisan, at wala nang ganang magpatuloy. Sa unang araw pa lang, para siyang dinala sa isang laban na hindi niya alam kung paano mananalo. "Bakit ganito katigas ang unan?" Sigaw ni Mang Pepe nang ayusin niya ang kama nito. "Masyadong malamig ang tubig. Gusto mo bang magkasakit ako?" Reklamo niya nang dalhan siya ng inumin. "Ano yang niluto mo? Parang pagkain ng baboy." Sabi niya nang ihain ni Maricel ang almusal na inihanda ng ospital, lugaw na may kaunting manok at bawang na nilagyan niya ng konting asin para sumunod sa diet nito. Walang ginawa si Maricel na tama sa paningin ng matanda. Pakiramdam ni Maricel, parang sinisip-sip ni Mang Pepe ang lahat ng lakas niya. Sa loob lang ng 10 hanggang 15 minuto,
kasama ang matanda. Para na siyang tumakbo ng 1 kilometro. Hinihingal, pawisan, at wala ng ganang magtrabaho. Umuwi siyang halos wala ng buhay. Diretso sa kama pagkatapos kumain ng mabilisang hapunan na inihanda ni Tita Nena. Kanin at tuyo na nilagyan ng konting suka. Minsan, si Tita Nena pa ang kailangang maghubad ng sapatos niya dahil sa sobrang pagod, hindi na siya makakilos. Maricel anak, bakit ka ba nagpapakahirap sa ospital na yan? Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng mas magaan na trabaho tulad ng sa palengke o sa tindahan? Tanong ni Tita Nena isang gabi habang naghuhugas siya ng pinggan sa lababo ng apartment nila. Kailangan ko po to. Sagot ni Maricel, nakahiga sa banig at nakatingin sa kisame na puno ng mga bitak. Kung magiging nurse po ako, mas malaki ang sahod ko. Matutulungan ko po si nanay, si bunso, at makakabili pa tayo ng gamot nang hindi na kailangang mag-ipon ng matagal. Kaya ko po, Toti. Kailangan ko lang tiisin si Mang Pepe. Tumango si Tita Nena, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng pamangkin niya, pero wala siyang magagawa, kundi suportahan ito. Pero kahit ganito ang nararamdaman niya, hindi sumuko si Maricel. Kailangan niya ang trabaho. Kailangan ng pera para sa gamot ng nanay niya. Para sa kapatid niyang si Bunso na nasa high school pa lang. At para sa pangarap niyang maging nurse. Sa bawat araw na dumadaan, hinintay niya ang pagkakataon na mapatunayan ang sarili niya. Kahit na parang imposible ang pakisamahan si Mang Pepe. Matapos ang unang linggo kasama si Mang Pepe, pakiramdam ni Maricel ay parang dinala siya sa isang laban na hindi niya alam kung paano mananalo. Araw-araw parang pagsubok sa kanyang pasensya at tibay. Sa bawat galaw niya sa kwarto ng matanda, may reklamo si Mang Pepe na parang nakaabang lang ito para siraan siya. Masyadong mabagal ka. Para kang pagong. Sigaw nito isang umaga nang dalhan siya ni Maricel ng gamot. Bakit ganito katigas ang unan ko? Gusto mo bang masira ang leeg ko? Reklamo nito nang ayusin niya ang kama. Ano yang amoy ng kamay mo? Parang amoy bawang. Hindi ka ba naliligo? Sabi nito nang subukan niyang ayusin ang thermometer sa kilikili nito. Walang tigil ang matanda. At kahit anong gawin ni Maricel, kahit gaano siya kalinis, kahit gaano siya kabait, parang wala pa ring tama sa paningin ni Mang Pepe. Sa ospital, naging usapan na si Maricel sa mga kasamahan niya. Kawawa naman si Maricel, siya na ang napili kay Mang Pepe. Bulong ni Nurse Jenny kay Nurse Carlo habang nagpapahinga sila sa kantin. Matagal ko nang sinabi kay Sister Clara na wala nang makakatiis sa matandang yon. Pero si Maricel, baguhan pa lang, kaya pa kaya niya. Tumawa si Nurse Carlo. Baka matuto siyang magdasal ng nobena kay San Judas Tadeo. Siya lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Kahit si Kuya Romy, ang janitor na palaging nakangiti kahit pagod na, ay nagbigay ng payo kay Maricel isang araw habang naglilinis siya ng tray sa nurse's station. Maricel anak, kapag kasama mo si Mang Pepe, magdala ka ng pasensya na pang 1 buwan. Yang matandang yan, parang asong hindi napapakain, lahat kinakagatan. Pero kahit ganito ang sinasabi ng mga kasamahan niya, hindi sumuko si Maricel. Sa bawat gabi, pag-uwi niya sa apartment nila ni Tita Nena, iniisip niya kung paano niya mapapabuti ang pakikitungo kay Mang Pepe. Bakit kaya ganito si Mang Pepe? Mayaman naman siya. Bakit parang galit siya sa mundo? Tanong niya isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Kanin at pritong galunggong na nilagyan ng konting toyo at kalamansi. Si Tita Nena, na abala sa paghuhugas ng pinggan sa lababo, ay sumagot ng hindi lumilingon. Maricel anak, yang mga mayayaman.
Minsan mas malungkot pa kaysa sa mahihirap tulad natin. Baka wala siyang pamilyang kasama, kaya sa inyo niya ibinubuhos ang galit niya. Pero tiisin mo ha, alam ko kaya mo yan, para kay nanay mo to. Isang araw, habang pauwi si Maricel sa jeep mula sa ospital, narinig niya ang isang talk show sa radyo na binuksan ng driver. Ang programa ay tungkol sa mga problemang pamilya at may tumawag na babae na nagtanong, "Bakit kaya ang tatay ko, kahit binibigyan ko na ng lahat, lagi pa ring galit? Para bang wala akong ginawang tama sa kanya?" Sumagot ang host, isang psychologist daw. Minsan, ang galit ng mga matatanda ay hindi talaga sa inyo galing. Galing yan sa lungkot, sa pakiramdam na mag-isa sila sa mundo. Kapag walang nagmamahal sa kanila o kapag iniwan sila ng mga mahal nila, naging paraan nila ng pagpapakita ng sakit ang pagiging masungit. Subukan mong alamin kung ano ang nasa likod ng galit niya. Baka kailangan niya lang ng kausap, ng kasama. Napaisip si Maricel habang nakatingin sa labas ng jeep, tanaw ang mga ilaw ng Quiapo na unti-unting lumiliwanag habang dumidilim ang paligid. Baka nga ganito rin si Mang Pepe? Bulong niya sa sarili. Napansin niya na sa loob ng 2 linggo niyang pag-aalaga sa matanda, wala ni isang bumisita rito. Walang anak, walang apo, walang kaibigan na dumalaw para kamustahin siya. Kahit si Ate Luz, na matagal ng nurse sa ospital, ay sinabi minsan, "Si Mang Pepe, wala ng pamilya yan. Ang alam ko, may asawa siya noon, pero matagal nang namatay. Ang mga anak niya, nasa abroad daw, pero hindi ko pa nakitang dumalaw kahit isa." Napagtanto ni Maricel na baka ang galit ni Mang Pepe ay hindi talaga para sa kanya o sa iba pang staff, baka para ito sa mga bagay na hindi na niya maibabalik. Nagpasya siyang baguhin ang paraan ng pakikitungo sa matanda. Hindi na siya magiging robot na basta sumusunod sa mga utos o tumatanggap ng mga reklamo nang walang imik. Gagawa siya ng paraan para maramdaman ni Mang Pepe na hindi siya mag-isa. Kinabukasan, pagpasok niya sa ospital, dinala niya ang wheelchair na hiniram niya mula sa physical therapy department. "Mang Pepe, tara po, magpapahangin tayo sa labas," sabi niya nang buksan niya ang pinto ng kwarto nito. Tiningnan siya ng matanda na parang baliw siya. "Ano yang sinasabi mo lalabas? Hindi ako pilay. Ano yan? Gusto mong mapahiya ako?" Sigaw nito, pero hindi siya natinag. "Maganda po ang sariwang hangin, Mang Pepe," sabi ni Maricel, pilit nang umingiti, kahit na parang gusto nang tumakbo palayo ng puso niya. "Sabi po ng doktor, makakatulong daw to sa blood pressure niyo. Saka po, mainit dito sa loob. Baka gusto niyo ring makakita ng ibang tanawin." Hindi sumagot si Mang Pepe, pero hindi rin siya tumanggi. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, tumango ito, kahit mukhang hindi pa rin sigurado. Tinulungan siya ni Maricel na maupo sa wheelchair. Maingat na inilagay ang mga paa nito sa footrest at dahan-dahang itinulak siya palabas ng kwarto. Sa labas ng ospital, dinala ni Maricel si Mang Pepe sa maliit na garden malapit sa entrance. Hindi ito kasing ganda ng mga park sa Maynila tulad ng Luneta, pero may mga puno ng nara at ilang bulaklak na naroon. Sapat na para makapagpahinga ang mata mula sa puting pader ng ospital. Umiihip ang mahinang hangin mula sa Manila Bay. Dala ang amoy ng dagat na may halong kaunting usok mula sa mga jeep sa kalsada. Tahimik na naupo si Mang Pepe sa wheelchair, hindi nagsasalita, pero napansin ni Maricel na parang huminahon ang mukha nito. "Maganda po dito, no, Mang Pepe?" sabi niya. Sinusubukang buksan ang usapan. "Parang sa probinsya po, may hangin, may puno." Sagot lang ni Mang Pepe. Pero hindi siya nagrereklamo. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw o nagmalaki ng reklamo. Tahimik lang siyang nanood ng mga ibon na tumatalon sa damuhan
At minsan, parang may ngiti na sumilip sa labi niya, kahit saglit lang. Matapos ang halos kalahating oras, ibinalik siya ni Maricel sa kwarto. "Salamat Mang Pepe sa pagpayag," sabi niya habang inaayos ang unan nito. "Bukas ulit po ha." Tiningnan siya ng matanda at kahit hindi ito sumagot, parang may kaunting pagbabago sa mga mata nito. Hindi na ganun kalamig ang tingin. Nang gabing iyon, nagpasya si Maricel na subukan pa ang iba pang paraan. Alam niya na mahilig si Mang Pepe sa mga lumang kwento. Naririnig niya itong nagkukwento minsan kay Kuya Romy tungkol sa mga araw niya sa Navotas, kung paano siya nagtitinda ng sardinas sa palengke at nakikipagtawaran sa mga suki. Kaya naman, nang makita niya ang isang lumang comics ng Darna sa kantin na itinapon ng isa sa mga staff, kinuha niya ito at dinala sa kwarto ni Mang Pepe. "Mang Pepe, basahan ko po kayo ng kwento," sabi niya. Ngumiti habang inilalabas ang comics mula sa kanyang bag. "Ano yan, comics? Pambata yan." Reklamo ng matanda, pero hindi siya tumigil. Umupo si Maricel sa tabi ng kama at nagsimulang magbasa ng malakas. Ginagaya ang boses ng mga tauhan sa kwento. Malakas para kay Darna, matinis para kay Valentina. Sa una, umiling-iling si Mang Pepe. Parang hindi interesado, pero habang tumatagal, napansin ni Maricel na nakinig ito. Ganyan din ang comics na binabasa ko noong bata pa ako," sabi nito nang matapos ang unang kabanata. "Pero mas magaling ako magbasa kaysa sayo, mabagal ka masyado." Tumawa si Maricel, hindi na apektuhan ng komento. "Sige po, Mang Pepe, bukas ikaw na po ang magbasa sa akin." Kinabukasan, dinala niya ulit ang comics at hinayaan si Mang Pepe na magbasa ng ilang pahina. Bagamat mabagal ang boses nito at paminsan-minsan ay natitigilan dahil sa pagod, parang natuwa ito sa ginagawa. "Mas magaling nga ako kaysa sayo," sabi nito. May kaunting ngisi sa labi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maricel ang matanda na ngumiti. Hindi malaki, hindi halata, pero sapat na para maramdaman niyang may pagbabago na nangyayari. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya siyang ayusin ang hitsura ni Mang Pepe. Napansin niya na magulo ang buhok nito at mahaba na ang balbas. Parang hindi na nakaayos mula nang makonfine ito sa ospital. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Bong, isang barbero sa Divisoria na kilala sa murang gupit pero magaling mag-ayos. "Bong, puntahan mo ako sa ospital mamaya ha? May ipapagupit ako sa'yo," sabi ni Maricel sa telepono habang nasa break siya. "Sino naman yan, Sel? Boyfriend mo?" Biro ni Bong. "Hindi, pasyente ko. Matanda na pero kailangan ng makeover," sagot niya, tumatawa. Nang dumating si Bong sa ospital, dinala niya ang kanyang maliit na kit ng barbero, gunting, suklay, at electric razor. "Mang Pepe, ipapagupit ko po kayo kay Bong para po fresh kayo tingnan," sabi ni Maricel. Inirapan siya ng matanda. "Ano yan? Gagawin mo akong artista? Hindi ko kailangan yan." Pero hindi siya tumigil. Tinulungan niya si Bong na iayos ang upuan ni Mang Pepe at matapos ang ilang minutong protesta, pumayag din ang matanda. Gupit-gupit si Bong, maingat na inaalis ang magulong buhok at inahit ang balbas na parang Santa Claus na. Nang matapos, binigyan ni Maricel ng maliit na salamin si Mang Pepe. Tiningnan nito ang sarili at sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, nakita ni Maricel ang isang tunay na ngiti sa mukha ng matanda. Mukha na akong tao ulit," sabi nito, kahit may kaunting pagmamalaki sa boses. Namangha ang mga kasamahan ni Maricel sa ospital. "Paano mo ginawa yon, Maricel?" tanong ni Nurse Jenny nang makita ang bagong itsura ni Mang Pepe. "Hindi ko akalain na kaya mong pakikalmahin siya," sumang-ayon si Ate Luz. "Parang ibang tao na si Mang Pepe. Anong ginawa mo?
Binigyan mo ba siya ng tranquilizer? Tumawa si Maricel. Hindi po, ate. Pinakikalmahan ko lang po siya ng konting kwento at gupit. Baka po kailangan lang niya ng kasama nang malapit nang makalabas si Mang Pepe. Sa ospital pagkatapos ng ilang linggo, tinawag niya si Maricel sa kwarto nito. Maricel, gusto kitang kunin bilang personal nurse ko sa bahay ko sa Malabon, sabi nito. Seryoso ang boses pero may lambot na hindi niya narinig noon. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong pag-aalaga. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero gusto ko yon. Napatitig si Maricel sa matanda, hindi makapaniwala. Sige po, Mang Pepe, pero sigurado po kayo? Tanong niya. Natatakot na baka magbago ang isip nito. Tumango si Mang Pepe. Sigurado ako, pero huwag kang magmalaki. Kailangan mo pa ring tiisin ang ugali ko. Pumayag si Maricel at ilang araw pagkatapos, lumipat siya sa malaking bahay ni Mang Pepe sa Malabon. Isang malawak na bahay na puno ng mga antigong muebles, malalaking bintana at hardin na puno ng mga santol at mangga. Doon, nakilala niya si Lilibet, ang apo ni Mang Pepe. Isang babaeng maganda, matangkad, at may suot na mamahaling damit mula Quiapo. Pero may ugaling parang prinsesang hindi mo pwedeng kontrahin. Ang paglipat ni Maricel sa bahay ni Mang Pepe sa Malabon ay parang pagpasok sa isang bagong mundo. Ang bahay ng matanda ay hindi ordinaryong tahanan. Ito ay isang malaking mansyon na parang galing sa mga lumang pelikulang Pilipino. Puno ng antigong muebles na gawa sa Nara, malalaking bintana na may kapitsyel, at kisaming gawa sa kahoy na may ukit ng mga bulaklak at ibon. Sa labas, may hardin na puno ng mga puno ng santol at mangga. At sa gitna nito ay isang maliit na fountain na may estatwa ng isang anghel na may dalang pitsel, parang galing sa isang lumang simbahan. Ang amoy ng sariwang hangin mula sa malapit na ilog ng Malabon ay humahalo sa bango ng mga bulaklak, at sa gabi, naririnig ang mga kuliglig na parang musika sa probinsya. Para kay Maricel, na sanay sa masikip na apartment sa Divisoria na puno ng ingay ng mga tricycle at tambutso ng mga jeep, ang lugar na ito ay parang paraiso. Maricel, dito ka natitira mula ngayon, sabi ni Mang Pepe nang dumating siya. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang uniforme, ilang damit, at larawan ng kanyang nanay at kapatid. Pero huwag kang magmalaki. Trabaho pa rin to, hindi bakasyon. Tumango si Maricel, ngumiti kahit na kinakabahan. Salamat po, Mang Pepe. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Inayos niya ang kanyang gamit sa isang maliit na kwarto, malapit sa sala, isang simpleng silid na may kama, maliit na mesa, at aparador na may salamin. Kahit simple, mas malaki ito kaysa sa kwarto niya sa apartment ni Tita Nena, at may bintana na tanaw ang hardin. Sa unang gabi, natulog siya ng mahimbing. Naririnig ang mga kuliglig at ang mahinang tunog ng tubig mula sa fountain. Ang mga unang araw sa bahay ni Mang Pepe ay hindi madali, pero mas magaan kaysa sa ospital. Dito, si Maricel ang naghahanda ng pagkain ng matanda. Sinigang na hipon, adobong manok, at minsan ay nilagang baka na may saging at kamote, ayon sa gusto nito. Tinuturuan din siya ni Mang Pepe kung paano magluto ng kanyang paboritong sardinas na nilaga. Simple lang daw, sardinas na may sibuyas, kamatis, at konting asin, pero kailangang sariwa ang mga sangkap. Huwag kang gumamit ng lata, Maricel, sabi nito isang umaga habang inihahanda niya ang almusal. Kung gusto mong matuto ng tunay na sardinas, kailangang galing sa palengke, hindi yung delata na binili mo sa Divisoria. Tumawa si Maricel. Sige po, Mang Pepe. Pero mas madali po yung delata. No. Inirapan siya ng matanda, pero may ngiti sa labi nito, isang bagay na hindi niya inakalang makikita sa kanya. Bukod kay Mang Pepe,
may iba pang mga tao sa bahay. Si Aling Rosa, ang matagal ng kasambahay, ay isang babaeng nasa 50 taon na kilala sa kanyang masarap na lutong bibingka at puto bumbong. Siya ang tumutulong kay Maricel sa mga gawaing bahay kapag hindi siya abala sa pag-aalaga kay Mang Pepe. "Salamat sa Diyos at dumating ka, Maricel," sabi ni Aling Rosa isang hapon habang naghahanda sila ng merienda. Suman na may latik. "Kung hindi, baka ako pa rin ang mag-aalaga kay Mang Pepe. Matigas ang ulo niyan, pero mukhang may paraan ka sa kanya." Ngumiti si Maricel. "Salamat po, Aling Rosa. Sinusubukan ko lang po talaga." Pero ang tunay na hamon ay dumating nang makilala niya si Lilibet, ang apo ni Mang Pepe. Isang araw, habang naglilinis si Maricel ng sala, biglang dumating si Lilibet sakay ng isang makintab na itim na SUV. Matangkad si Lilibet, maganda, at may suot na mamahaling damit, blouse na gawa sa sutla, skirt na hanggang tuhod, at sapatos na may tatak na hindi kayang bilhin ni Maricel kahit mag-ipon siya ng 1 taon. May dala siyang branded na bag mula Quiapo at ang buhok niya ay nakatali sa isang malinis na ponytail na parang galing sa salon. "Sino ka?" tanong ni Lilibet nang makita si Maricel. Ang tono ng boses ay parang hindi siya natutuwa sa presensya ng bagong tao sa bahay. "Ako po si Maricel, ang personal nurse po ni Mang Pepe," sagot ni Maricel. Pilit nang ngumingiti kahit na parang may lamig sa tingin ni Lilibet. "Ah, ikaw pala yun?" sabi ni Lilibet. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang damit niyang simple, puting t-shirt at pantalon na binili sa palengke. "Huwag kang magmalaki, ha? Nurse ka lang, hindi ka pamilya rito." Tumango si Maricel, hindi sumagot. Pero ramdam niya ang pagmamataas sa boses ng babae. Alam niya na hindi siya magkakasundo kay Lilibet, pero determinado siyang hindi magpapatinag. 1 linggo pagkatapos ng pagdating ni Lilibet, biglang nagkagulo sa bahay. Isang umaga, habang naghahanda si Maricel ng almusal para kay Mang Pepe, sinigang na hipon na may kangkong at labanos. Dumating si Lilibet sa kusina na galit na galit. "Nawawala ang pera ko." Sigaw niya, halos magbasag ng mga pinggan sa galit. "May 50,000 piso sa kwarto ko kahapon at ngayon wala na. Sino ang pumasok doon?" Tiningnan niya si Maricel na parang siya ang unang suspect. "Ikaw? Ikaw ba ang kumuha? Alam ko yung mga galing probinsya, mahilig magnakaw." "Hindi po ako yon, Ma'am Lilibet," sagot ni Maricel. Nanginginig ang boses pero pilit na pinapakalmahan ang sarili. "Hindi po ako pumapasok sa kwarto nyo. Si Mang Pepe lang po ang inaasikaso ko." Pero hindi nakinig si Lilibet. Tinawag niya si Aling Rosa at ang driver ng bahay na si Mang Turing at sinabihan silang halughugin ang buong bahay. "Hanapin niyo yung pera. Hindi yan mawawala ng ganun lang." Utos niya. Ang boses ay parang sirena sa sobrang talas. Matapos ang ilang oras ng paghahalughog, dumating si Mang Turing sa sala dala ang isang maliit na supot ng pera, 50,000 piso na nakabalot sa isang plastic. "Ma'am Lilibet, natagpuan ko po sa kwarto ni Maricel sa ilalim ng kutsyon," sabi niya. Ibinaba ang tingin na parang nahihiya. Napatitig si Maricel, hindi makapaniwala. "Hindi ko po yun nilagay doon. Hindi ko po kinuha yan." Sigaw niya, pero parang wala nang narinig si Lilibet. "Magnanakaw ka pala, ha?" Sigaw ng babae, galit na galit. "Pinagkakatiwalaan ka ni Lolo, tapos ganito ang gagawin mo? Walang hiya ka." Tinawag ni Lilibet si Mang Pepe mula sa kwarto nito. "Lolo, tingnan mo to. Ninakawan tayo ng nurse mo." Dinala niya ang pera sa harap ng matanda. Ipinapakita ito na parang ebidensya sa korte. Tiningnan ni Mang Pepe ang pera, pagkatapos ay si Maricel. "Totoo ba to, Maricel?" tanong niya.
Ang boses ay mabigat at puno ng duda. Hindi po, Mang Pepe. Sumpa po sa Diyos. Hindi ko kinuha yan. Sagot ni Maricel. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi siya naniwalaan ng matanda. Kung hindi mo kinuha, bakit nasa kwarto mo to? Ano? Lililipad ba yung pera mag-isa? Sabi ni Mang Pepe. Ang tono ay parang hinuhusgahan na siya. Hindi na nakapagsalita si Maricel. Pakiramdam niya, parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi niya maipaliwanag ang sarili. Tiningnan siya ni Lilibet na may ngisi. Parang natutuwa sa nangyayari. Lolo, tanggalin muna yan. Hindi natin kailangan ng magnanakaw dito. Sabi niya at tumango si Mang Pepe. Maricel, umalis ka na. Hindi kita kailangan dito kung ganyan ka. Sabi ng matanda, malamig ang boses. Walang nagawa si Maricel kundi umiyak. Kinuha ang kanyang bag at umalis ng bahay na puno ng sama ng loob. Pero hindi doon natapos ang kanyang kalbaryo. Ilang araw pagkatapos, may artikulo sa isang lokal na pahayagan sa Malabon na naglathala tungkol sa insidente. Magnanakaw na nurse, tinanggal sa trabaho sa bahay ng negosyante, sabi ng headline. Binanggit sa artikulo na si Maricel, isang nursing aide mula sa Quezon, ay nahuling nagnakaw ng 50,000 piso mula sa apo ng dating negosyante ng sardinas na si Mang Pepe Santos. Sinabi rin na kahit napatunayan ang kanyang kasalanan, hindi siya isinumbong sa pulis dahil sa kabutihan ng matanda. Pero para kay Maricel, parang lalong nadagdagan ang hapdi. Hindi lang siya tinanggal, nadungisan pa ang pangalan niya. Bumalik si Maricel sa Quezon, puno ng sakit sa puso. Doon, natanggap niya ang mas masamang balita. Namatay ang kanyang nanay dahil sa komplikasyon ng diabetes. Kung hindi lang ako umalis, baka naalagaan ko pa si nanay, sabi niya kay Tita Nena habang umiiyak sa libing. Sinubukan niyang magsimula ulit. Nagtatrabaho sa isang maliit na planta ng gatas sa bayan bilang tagapaglinis ng mga makina. Pero ilang buwan lang pagkatapos, dumating ang balita na binili ni Lilibet ang planta at ang unang ginawa nito ay tanggalin si Maricel. Hindi kita kailangan dito, magnanakaw, sabi ni Lilibet nang ipatawag siya sa opisina ng planta. Ang ngisi sa mukha ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Maricel. Hindi na nakayanan ni Maricel ang lahat. Nagpasya siyang bumalik sa Maynila, hindi para sumuko, kundi para harapin ang lahat ng nangyari. Alam niya na hindi siya magnanakaw at kailangan niyang patunayan iyon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang nanay. Sa pagbabalik niya, natuklasan niya ang isang lihim na nagpabago sa lahat. Dinala ni Lilibet si Mang Pepe sa isang boarding house sa Pasig. Isang lugar na kilala sa mga alingaw-ngaw na dahan-dahang pinapatay ang mga matatanda para sa kanilang mana. Hindi ko hahayaang mamatay si Mang Pepe ng ganito, sabi ni Maricel sa sarili, puno ng galit at determinasyon. Ang desisyon ni Maricel na bumalik sa Maynila ay hindi madali. Sa loob ng mahabang biyahe mula Quezon patungong Cubao, habang nakasakay siya sa bus na puno ng mga pasaherong nag-uusap tungkol sa kanilang araw, iniisip niya kung paano niya haharapin ang lahat ng nangyari. Ang pagkamatay ng kanyang nanay, ang pagkakakilanlan bilang magnanakaw, at ang pagtatanggal sa kanya sa trabaho sa planta ng gatas. Lahat ng ito ay parang mabibigat na bato sa kanyang dibdib. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ang pangako niya sa sarili na ibabalik ang hustisya, hindi lang para sa kanya, kundi para rin kay Mang Pepe na ngayon ay nasa panganib. Nang makarating siya sa Maynila, bumalik siya sa apartment ni Tita Nena sa Divisoria. Maricel, anak, sigurado ka bang gusto mong bumalik sa gulo na yan? Tanong ng kanyang tiyahin habang naghahanda sila ng hapunan.
Isang simpleng sinigang na bangus na may kangkong at kamatis. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Alam ko namang hindi ka magnanakaw. Ngumiti si Maricel, bagamat puno ng lungkot ang mga mata niya. Hindi ko po kayang iwan si Mang Pepe sa ganong sitwasyon. Alam ko po na hindi siya masamang tao at kung totoo ang mga balita, kailangan ko siyang iligtas. Para rin po kay nanay, gusto ko pong ipakita na hindi ako susuko kahit gaano kahirap. Kinabukasan nagsimula siyang mag-imbestiga. Narinig niya mula sa isang kaibigan sa ospital, si Nurse Ana, na dinala raw si Mang Pepe sa isang boarding house sa Pasig na tinatawag na tahanan ng matatanda. Pero hindi ito ordinaryong tahanan. May mga alingaungaw na ang lugar na ito ay lihim na pinapatay ang mga matatanda gamit ang maling gamot para mabilis na makuha ng mga kamag-anak ang kanilang mana. Maricel, mag-ingat ka, sabi ni Nurse Ana habang nagkakape sila sa isang maliit na tindahan malapit sa ospital. Kung totoo yang narinig ko, hindi lang si Mang Pepe ang nasa panganib, lahat ng matatanda roon. At si Lilibeth, malamang siya ang may pakananyan. Determinado si Maricel na makapasok sa boarding house para malaman ang katotohanan. Alam niya na hindi siya basta makakapasok bilang bisita. Mahigpit ang seguridad doon at hindi pinapayagan ang mga estranghero. Kaya nagpa siyang magpanggap bilang empleyado. Sa tulong ni Tita Nena na may kaibigang nagtatrabaho sa isang agency ng mga kasambahay, nakahanap siya ng paraan para mag-apply bilang janitress sa tahanan ng matatanda. Maricel, sigurado ka ba? Delikado to, sabi ni Tita Nena nang ihanda niya ang mga dokumento niya. Isang pekeng ID at resume na ginawa ng kaibigan nila sa Quiapo. Kailangan ko pong gawin to. Hindi ko po kayang iwan si Mang Pepe, sagot niya. Puno ng tapang kahit natatakot siya sa loob. Nang makarating siya sa Maynila, bumalik siya sa apartment ni Tita Nena sa Divisoria. Maricel, anak, sigurado ka bang gusto mong bumalik sa gulo na yan? Tanong ng kanyang tiyahin habang naghahanda sila ng hapunan. Isang simpleng sinigang na bangus na may kangkong at kamatis. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Alam ko namang hindi ka magnanakaw. Ngumiti si Maricel, bagamat puno ng lungkot ang mga mata niya. Hindi ko po kayang iwan si Mang Pepe sa ganong sitwasyon. Alam ko po na hindi siya masamang tao at kung totoo ang mga balita, kailangan ko siyang iligtas. Para rin po kay nanay, gusto ko pong ipakita na hindi ako susuko kahit gaano kahirap. Kinabukasan nagsimula siyang mag-imbestiga. Narinig niya mula sa isang kaibigan sa ospital, si Nurse Ana, na dinala raw si Mang Pepe sa isang boarding house sa Pasig na tinatawag na tahanan ng matatanda. Pero hindi ito ordinaryong tahanan. May mga alingaungaw na ang lugar na ito ay lihim na pinapatay ang mga matatanda gamit ang maling gamot para mabilis na makuha ng mga kamag-anak ang kanilang mana. Maricel, mag-ingat ka, sabi ni Nurse Ana habang nagkakape sila sa isang maliit na tindahan malapit sa ospital. Kung totoo yang narinig ko, hindi lang si Mang Pepe ang nasa panganib, lahat ng matatanda roon. At si Lilibeth, malamang siya ang may pakananyan. Determinado si Maricel na makapasok sa boarding house para malaman ang katotohanan. Alam niya na hindi siya basta makakapasok bilang bisita. Mahigpit ang seguridad doon at hindi pinapayagan ang mga estranghero. Kaya nagpa siyang magpanggap bilang empleyado. Sa tulong ni Tita Nena na may kaibigang nagtatrabaho sa isang agency ng mga kasambahay, nakahanap siya ng paraan para mag-apply bilang janitress sa tahanan ng matatanda. Maricel, sigurado ka ba? Delikado to, sabi ni Tita Nena nang ihanda niya ang mga dokumento niya.
isang pekeng ID at resume na ginawa ng kaibigan nila sa Quiapo. Kailangan ko pong gawin to. Hindi ko po kayang iwan si Mang Pepe. Sagot niya. Puno ng tapang kahit natatakot siya sa loob sa unang pagkakataon. Hindi siya tinanggap. Sinabi ng manager na puno na ang staff. Pero hindi siya sumuko. Bumalik siya pagkatapos ng isang linggo, dala ang isang rekomendasyon mula sa isang dating kasamahan sa ospital na may koneksyon sa boarding house. Sa wakas, natanggap siya bilang part-time janitress. Maliit ang sahod, 200 piso lang kada araw, pero sapat na para makapasok siya sa loob. Nang unang araw niya sa trabaho, halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang tahanan ng matatanda ay mukhang maayos sa labas. May malinis na pintura, maliit na hardin, at signage na may nakasulat na pangangalaga sa matatanda ang aming layunin. Pero sa loob, ibang-iba ang kwento. Ang mga matatanda ay nakaratay sa mga kama na parang mga bilanggo, walang ngiti sa mukha, at ang amoy ng gamot ay halos nakakasulasok. May mga nurse na naglalakad-lakad, pero parang mga robot lang sila. Walang pakialam sa mga pasyente. Nagsimula siyang maghanap kay Mang Pepe. Hindi madali iyon. Bawal ang mga empleyado na pumasok sa mga kwarto nang walang permiso. At ang bawat pasilyo ay may CCTV camera na binabantayan ng mga guard. Pero isang araw, habang naglilinis siya ng sahig malapit sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang pamilyar na boses ni Mang Pepe. "Ano yang dinala mo, parang basura?" Sigaw nito sa isang nurse na nagdadala ng tray ng pagkain. Napangiti si Maricel. Kahit nasa ganitong lugar, hindi pa rin nagbabago ang ugali ng matanda. Pero nang makita niya ito sa pamamagitan ng maliit na bintana sa pinto, halos hindi niya makilala si Mang Pepe. Payat na ito, maputla, at ang mga mata nito ay parang walang buhay. Napatakip siya ng bibig, natatakot na baka maiyak siya sa nakita. Nang gabing iyon, lihim siyang bumalik sa kwarto ni Mang Pepe pagkatapos ng shift niya. "Mang Pepe, ako po to, si Maricel." Bulong niya habang binuksan ang pinto ng mahina. Tiningnan siya ng matanda at sa unang pagkakataon, parang may liwanag na bumalik sa mga mata nito. "Maricel, anong ginagawa mo rito?" Tanong nito, mahina ang boses pero puno ng gulat. "Mang Pepe, ilalabas ko po kayo rito. Hindi po maganda ang lugar na to," sagot niya, habang iniisip kung paano siya magsisimula. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Maricel ang kanyang plano. Napansin niya na ang mga gamot na ibinibigay kay Mang Pepe ay hindi ordinaryong bitamina o maintenance. May mga syringe na puno ng malinaw na likido na hindi niya kilala. Tinanong niya si Mang Pepe tungkol dito. "Hindi ko alam yang mga yan, Maricel. Pero pagkatapos nilang iturok yan sa akin, parang laging inaantok ako at hindi ko na maramdaman ang paa ko," sabi nito. Puno ng takot ang boses. Alam ni Maricel na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa tulong ng kanyang pinsan na si Kuya Jojo, isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang mall. Nagsimula siyang mangolekta ng ebidensya. Lihim niyang kinuha ang mga ampul ng gamot na itinapon ng mga nurse. Nagtago ng mga dokumento na natagpuan niya sa basurahan at nirecord ang mga usapan ng staff gamit ang kanyang lumang cellphone. Isang gabi, habang naglilinis siya ng pasilyo, narinig niya ang isang usapan sa opisina ng manager. "Kailangan nating bilisan to kay Mang Pepe," sabi ni Lilibeth. "Kailangan na niyang makuha ang mana bago matapos ang buwan," sabi ng isang lalaki na mukhang doktor. "Sige, doblehin natin ang dosis bukas," sagot ng isa pang babae. Napatakip si Maricel ng bibig, natakot sa narinig. Alam niya na kailangan na niyang ilabas si Mang Pepe bago pa huli ang lahat. Kinabukasan, lihim niyang pinalitan ang gamot ni Mang Pepe
ng bitamina C na binili niya sa botika sa Pasig. Maingat siyang gumalaw, natatakot na baka mahuli siya ng mga kamera, pero determinado siyang iligtas ang matanda. Mang Pepe, huwag po kayong matakot. Ilalabas ko po kayo rito. Bulong niya habang tinuturukan ito ng bitamina. Tumango ang matanda, kahit mahina na ang boses. Salamat Maricel. Alam ko nang hindi ka magnanakaw. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Matapos ang ilang araw ng pagkolekta ng ebidensya, dinala ni Maricel ang lahat kay Kuya Jojo. Jojo, kailangan natin ng tulong ng pulis. Hindi lang si Mang Pepe ang nasa panganib. Lahat ng matatanda rito. Sabi niya, ipinapakita ang mga ampul, dokumento at recording. Mabilis na kumilos si Kuya Jojo. Tinawagan ang kanyang dating kasamahan sa PNP. Isang linggo pagkatapos, tinalakay ng mga pulis ang tahanan ng matatanda. Naaresto ang manager at ilang staff at natagpuan ang mga kontrata, kabilang ang isa na nilagdaan ni Lilibet na nagpapatunay na binayaran niya ang boarding house para bilisan ang pagpanaw ni Mang Pepe. Nailigtas si Mang Pepe at dinala pabalik sa kanyang bahay sa Malabon. Nang makita niya si Lilibet na naghihintay sa sala, galit na galit ang matanda. Lilibet, ano to? Sigaw niya, ipinapakita ang kontrata na nakuha ng pulis. Pinlano mo akong patayin para sa pera ko. Napatitig si Lilibet, hindi makapagsalita, pero kitang-kita ang takot sa mukha niya. Dumating si Maricel, dala ang recording mula sa CCTV ng bahay. Ebidensya na si Lilibet mismo ang naglagay ng pera sa kwarto niya noon para siraan siya. Mang Pepe, hindi po ako magnanakaw. Siya po ang gumawa nun sa akin, sabi ni Maricel. Puno ng tapang ang boses. Umalis ka sa bahay ko, Lilibet, sigaw ni Mang Pepe. Galit na galit. Wala kang mana mula sa akin. Lahat ng ginawa ko para sa'yo, ginantihan mo ako ng ganito? Tahimik na umalis si Lilibet. Dala ang kanyang bag, habang si Mang Pepe ay naiwan na umiiyak. Maricel, ikaw ang magmamana ng lahat ko. 2 beses mo akong niligtas, sabi niya. Pero umiling si Maricel. Mang Pepe, hindi po ako nandito para sa pera. Gusto ko lang po ng hustisya. Pero kung gusto niyo po, gamitin natin ang pera para magtayo ng tahanan para sa mga matatanda. Yung tunay na mag-aalaga sa kanila, hindi magpapahirap. Pumayag si Mang Pepe at ilang buwan pagkatapos na itayo ang tahanan ni Maricel, isang boarding house para sa mga matatanda na puno ng pagmamahal at pangangalaga. Naging tagapamahala si Maricel at doon niya nakilala si Doc Jun, isang doktor na tumutulong sa mga matatanda ng walang bayad. Nagpakasal sila, nagkaroon ng mga anak at namuhay ng masaya. Si Mang Pepe ay namatay pagkatapos ng ilang taon, ngumingiti, alam na ligtas ang kanyang legacy sa kamay ni Maricel.